Hi, this song is called Pananalig Ko, an original composition of Miss Angelica Dorle. Hope you like it all. Noong wala ka pa sa buhay ko, noong wala ka pa sa puso ko, di ko pinapansin pag-ibig mo sa'kin. Pag-ibig at biyaya mo'y di ko inaangkin. Nabuhay sa kasalanan ang puso ko. Pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko. Pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nang makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang. Jesus, pananalig ko. Nabuhay sa kasalanan ang puso ko. Pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko. Pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nang makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang. Jesus, pananalig ko. Sa'yo lamang, Jesus, pananalig ko. High cholesterol? Drink Del Monte Heart Smart with Redohol that helps lower cholesterol in as early as 4 weeks. Garnier Day and Night Serum fights dark spots during the day and repairs and recovers at night for some. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Isang Diyos na dapat purihin sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon. Isang buhay na Diyos na kung saan ang kanyang habag ay patuloy na ipinagkakaloob sa atin.
Isang buhay na Diyos na patuloy na gumagawa ng paraan upang ang mabuting balita ay makarating sa sangkatauhan. Muli, Panginoon, maraming salamat sa napakahalagang oras na ito na ipinagkakaloob mo po sa amin upang kami makarinig ang espiritual na pagkain mula sa iyo. Yes, Lord, napakabuti mo sa lahat ng panahon. Pagkamat kami hindi karapat-dapat dahil sa patuloy naming pagkakasala, maraming salamat sapagkat kahit sa online, sa Facebook Live, ay ginagamit mo upang makarating ang pinakamalagang biyaya sa bawat araw. Ang makarinig ng iyong mabuting balita. Ngunit ngayon pa man, Panginoon, bago kami magpatuloy, linisin mo kami, Panginoon. Ibuhos mo ang habag mo sa amin. Ang iyong lingkod ay lumalapit na may kababaang loob at humihingi ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Ang aking mga nasabi, naisip, na ikilos sa mga nakaraang oras, Panginoon, nagdulot sa akin ng pagkakasala sa iyo. Patawarin mo po ako at linisin mo po ang aking puso. Hindi ako karapat-dapat, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Ngunit maraming salamat sapagkat ginagamit mo ako sa oras na ito upang maging daluyan lamang ng iyong mensahe sa akin at sa lahat ng mga tao. Lord, give me the wisdom, the humility, discernment, the fruit of the Holy Spirit, that my will, not your will be done, my Lord. Give me your mercy, give me your forgiveness. Come, Holy Spirit, uban mo ang bawat isa ng banal na Espiritu. Lumapit po tayo na may kababaang loob sa Diyos sapagkat siya po ang dapat natin mabigyan ng parangal sa Facebook Live na ito. Ang Tuesday Gospel nawa ay magsilbing pagkain spiritual natin na kapagbibigay sa atin ng kalakasan lalo na sa panahon na tayo ay nanghihina sa mga pagsubok. Yes, Lord, kumilos ka, ang iyong banal na Espiritu, ang iyong mga salita ay magpagaling sa aming mga espiritong nanghihina at halos mamatay na dahil sa kawalan ng pag-asa, sa mga depresyon, kalungkutan na dinudulot ng buhay namin dito. Muli kaming mabuhay in spirit at nawa matamnan ang aming puso ng binhi ng iyong mabuting balita. Let us hear the prophetic voice of God. In the name of Jesus, we lift the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Sama-sama po nating bigyan ng parangal ang The mabuting new Axe balita. Effect. Smell ready for any vibe. The new Axe Effect. Hallelujah, Hallelujah. Ikain mo, oo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Mga kapatid, ang mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umihip ang hangin kung saan ibig at narinig ninyo ang ugong nito.
ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggaling at kung saan naparoroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Paano pong mangyayari ito? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus. Guro pa naman kayo sa Israel at hindi ninyo naunawaan ang mga bagay na ito? Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin at aming nasaksihan ang pinatotohanan namin, ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutan ito, paano ninyo paniniwalaan kung sabihin kong tungkol nga sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng Diyos. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao. Upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid kong minamahal kay Kristo, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Amen. Isa pong pinagpalang araw sa inyong lahat at welcome po sa Word of God Daily Gospel through Facebook Live. At maraming pong salamat sa Panginoon. Ngayon po ay April 9, 2024 at ang Tuesday Gospel po ang ating pagninilayan. And itong pagbasa po natin ay mula kay San Juan chapter 3 verses 7b to 15 at tungkol po to kay si Jesus at si Nicodemo. Alam niyo po, ang Panginoon, no, talaga namang puno siya ng wisdom, ang Panginoong Jesus. Alam niya kung ano talaga ang mahalaga na kinakailangan nating mga tao. Tayo po ba, alam po ba natin kung ano yung mahalaga sa ating buhay? Sa panahon na ito, sa edad natin, no? Alam na ba natin, ano bang dahilan? Ba't ako nilikha ng Diyos? Ba't ako sinilang dito sa mundo? Ano ba talaga ang mahalaga dito sa buhay ng isang tao? Alam na pa ba natin yun? O patuloy pa rin tayong nabubuhay kung ano po yung ating nakikita sa mundo? Alam naman po natin na ang mundo ay talagang makasalanan, makalaman, at kung hindi talaga tayo lalapit sa presensya ng Panginoon, kung ano yung nakikita natin sa social media, lalo na ngayon talaga naman ang social media talagang, hindi ba? Halos araw-araw, yun ang kinababaliwan ng tao. Minsan naubos na nga lang yung oras natin sa social media. Amen. So, kailangan nating mabatid itong mabuting balita natin kung ano ba talaga ang gusto ng Diyos na malaman natin. No? Sabi nga, ang salita ng Diyos ay ang katotohanan lamang. At hanggat hindi natin tinatanggap at isinasabuhay at ibinabahagi ang katotohanan mula sa salita ng Diyos, tayo ay prisoner. Bilanggo tayo. Amen? Kaya kailangan ang katotohanan ay maihayag sa lahat ng tao. At mula ito sa mabuting balita. So, nag-usap po si Jesus at si Nicodemo dito po sa ating mabuting balita. At ang pag-uusap nila, sabi nga ng Panginoong Jesus, no, sa umpisa pa lang sabi niya, kailangan daw na ang tao ay muling isilang. Born again, saan? In spirit. Kasi, tayong mga tao, most especially tayo mga Katoliko, no, talagang nag-receive tayo ng 7 sacraments. At isa sa mga sakramento, o banal na sakramento na nire-receive natin, ay yung binyag. Alam naman natin yun, kapag tayo ay nagkaroon ng anak, dapat natin itong pabinyagan sa ating simbahan. Para, di ba, mawala yung original sin. At pagtakwil kay Satanas na tinatanggap natin ang Panginoon. So, bilang mga sanggol noon tayo, wala talaga tayong malay. Ano ba alam natin kung tayo bininyagan? Hindi naman tayo pumili ng mga ninong at ninang natin. Basta, yun talaga ang kinamulatan natin. Na tayo tumanggap ng sakramento ng binyag. Amen. Kaya kailangan, kung ikaw isang Katoliko, dapat ikaw ay binyagan. Amen. And of course,
sa pag-uusap ni Jesus at ni Nicodemo, si Nicodemo, ano siya eh? Isa siyang guro. O hindi ba dapat alam natin ng mga guro ay nakapag-aral, nagsaliksik. Talagang when it comes to katalinuhan, andito yan sa isip. Amen? Kaya, diba, ang kanilang pag-uusap, sabi nga ng Panginoon sa kanya, ay guro ka pa naman, hindi mo alam yan, na kailangan na ang lahat ng ipinanganak sa laman ay ipanganak muli sa espiritu. Kasi tayo pong mga tao, hindi lang naman po tayo katawang lupa. Payag ka ba na ikaw inilikha ng Diyos, katawang lupa ka lang? Wala kang espiritu, wala kang kaluluwa, ano mangyayari sa atin nun? Amen. Kaya nga ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay para sa ating mga makasalanan eh. Kasi meron tayong kaluluwa na dapat na maligtas mula sa apoy ng impyerno. When it comes to impyerno, panahon na ngayon ng tag-init. Napakainit ang panahon. Kung ditong sa init sa panahon natin ngayon, napakadaming nagre-reklamo. Mainit lang sa katawan, madali mag-init ang ulo ng tao, iinit pa yung ulo mo, diba? Sa taas ng bill mo, sa kuryente. Ang dami nating reklamo, init pa lang yun dito sa mundo. How much more po kaya sa impyerno? At sino ba ang mga napupunta sa impyerno? Of course, yung mga taong hindi nagsisi ng kanilang mga kasalanan, yung nabubuhay lamang sa tawag ng laman. Kumbaga, sabihin na natin, spiritually dead. Patay. Spiritual. Na, sabi nga ng salita ng Panginoon, we must live, not by sight, but by faith. Yung bang buhay ka nga physical, pero patay ka na may spiritual. Kasi napakahalaga po sa atin bilang isang nilikha ng Diyos na pinagtutuunan natin ng pansin. What about my spiritual life? Kamusta na kaya yung spiritual kong pamumuhay? Hindi pwede yung lagi na lang tayong puro physical na pamumuhay. Of course, tao tayo, nabubuhay tayo sa mundo. Kailangan natin magtrabaho, kailangan natin kumilos. Kasi buhay pa tayo eh. Pag hindi ka ba naman kumilos kahit humiga ka dyan maghapon, darating time na tatawagin ka ng nature. Pupunta ka ng banyo, mauuhaw ka, magugutom ka. Nature natin yun eh. At yun ay yung parte ng ating physical na katawan. Pero meron tayong espiritu. Meron tayong kaluluwa. Yun na natitake for granted natin. Na hindi natin alam na nililito tayo ng mundo. Nililito tayo ng dyablo na mas mag-focus tayo doon sa mga bagay na nakikita natin. At hindi sa mga bagay na mas mahalaga. Tayo ay nilikha ng Diyos para sa Diyos. At dapat mamatay tayo para din sa Panginoon. Sapagkat ang tunay na buhay ay si Kristo lamang. Kaya kung ang palagay natin sa buhay natin ngayon ay mayaman ako, matalino ako, maganda ako, popular ako, nasa iyo na lahat. Ano ngayon? Sabi ng Diyos na mapasa atin man ang lahat. Kung ang kapalit naman nito ay kaluluwa natin. Ano ngayon? Hindi naman yun ang mahalaga. Amen? So, ang sinasabi ng Panginoong Jesus na kailangan natin muling mabuhay sa Espiritu. To be born again in Spirit. Mahalaga yan. Kaya nga diba sa Catholic faith, no? Lalo na sa charismatic. Meron tayong mga Catholic Life CLSS, Catholic Life Spirit Seminar. Na kung saan, doon natin tinatanggap kung ano ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Kasi may bunga yan eh. May bunga malalaman natin na ang Espiritu ng Diyos ay sumasa atin kapag yung bunga ng banal na Espiritu ay ginagawa na natin, sinasabuhay natin. O makikita natin yan sa Galatia, chapter 5, verse 23. Ano ba yung mga bunga ng banal na Espiritu? The joy, the love, di po ba, the peace of mind, self-control, kindness, goodness. Yung bang nagkakaroon tayo ng kagalakan sa kabila ng mga pagsubok na dinadanas natin sa buhay. Nagpapasalamat pa nga tayo eh. Wala kang pera pero nagpapasalamat ka. What I mean is, pag nandun yung pagsubok, di ka nag-worry. Nandun yung joy. And that's the fruit of the Holy Spirit. Nandun yung love, yung pag-ibig. Nandun yung
peace of mind. Importante yan, lalo sa panahon ngayon na talagang ang depression lumalaganap, no? Sabi nga nila na ang depression is a silent killer. Hindi mo yung makikita sa physical ng katawan ng tao. Pero deep inside, yung kapwa mo pala, ngumingiti lang pagkausap mo, kala mo masaya, pero deep inside, depressed pala siya. At yan talaga ang dapat na ma-born again in spirit. Buhayin natin yung espiritu na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Amen. Kaya nga, di ba, nung nilikha niya si Adan, di ba, hiningahan niya para magkaroon ng espiritu. Ang hirap kasi sa atin, lagi tayong connected sa makamundo, sa mga material na bagay. We should connect our spirit to the Spirit of God. Ang hirap nating makita ang Diyos at ang presensya ng Panginoon, lalo na kapag tayo ay nasa panahon ng kalungkutan, kasi nga, pati yung spiritual natin kaugnayan sa Kanya. Amen. Mismo na ang Panginoong Jesus ang nagsabi na hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa Diyos. Amen. Kailangan, we should live by faith, not by sight. Kasi yung by sight, ang daming tukso dyan. Ang daming tukso by sight. Makakita ka lang ng bote ng emperador, tukso na yan eh. Tatalunin na niya yung spiritual mong kaugnayan sa Diyos eh. Makakita ka lang ng nagchichismisan, makikichismis ka rin. Hindi ba? Kaya kailangan yung spiritual natin kaugnayan sa Diyos, nabubuhay yun. Kasi hanggat patay yun, madali tayong nadidepress, nalulungkot. Marami tayong complaints kay God. Hindi na tayo makapagpasalamat, hindi na tayo makapagdasal. Hindi ba? Kasi ang buhay natin nandito lang eh. Kaya kung laging ganun lang tayo, nagiging boring ang buhay. Akala natin boring ang salita ng Panginoon. Akala natin boring ang makinig sa salita ng Panginoon. Akala natin boring ang maglingkod sa Panginoon. Hindi. Kung papalakasin lang natin yung spiritual natin kaugnayan sa Panginoon, hindi siya boring. Kasi yun ang katotohanan ng buhay. May kontrabida sa ating pananampalataya. At sino yung kontrabida? Isang diablo, isang demonyo, isang devil, na talunan. Talo na siya simula nang muling mabuhay ang Panginoong Jesus. Pero ayaw niya na maging active yung spiritual life natin. Kasi nga, di ba, imbis na Holy Spirit yung nananahan sa atin, ang gusto ng diablo ay evil spirit. Evil spirit. Yan ang marami sa atin. Nilulukuban tayo ng iba't ibang mga demonyo. Kung si Maria Magdalena nga, 7 demonyo ang kinas out sa kanya ni Jesus Christ. Tayo, ilang demonyo ba? Ilang evil spirit ba ang meron tayo? Marami. Diba? Evil spirit ng galit, evil spirit ng mga bisyo, evil spirit ng katamaran, ang dami niyong 7. So, kailangan mawala yun. Kailangan mapalitan yun ng spirit of goodness, spirit of love, spirit of peace of mind. And it only comes to the Holy Spirit. Kaya di ba alam mo, sobrang pagmamahal sa atin ng Panginoong Jesus. Ibigay niya ang kanyang buhay, umakyat siya sa langit, at nangako siya, babalik ako uli. Para Para dalhin na ang mga tunay na sumampalataya sa kanya saan? Sa buhay na walang hanggan. At hindi lang yun. Habang siya ay nasa langit at hindi pa siya nagbabalik muli, anong iniwan yung patnubay sa atin? Ang banal na espiritu. Hindi tayo pinabayaan. Hindi siya yung namatay sa krus, nabuhay na muli, tapos sa langit na siya, bahala na kayo sa buhay niyo. Nagampanan ko na yung ipinagawa sa akin ng Ama. Hindi. Nag-iwan siya ng banal na espiritu. Na dapat i-enjoy natin yung privilege na yun. Amen. We have to be born again in spirit. Ang nangyayari kasi tayo, okay, bininyagan tayo nung tayo mga baby pa. Lumalaki tayo, nagdadagdag yung edad natin. Pero yung sinasabi yung tumatanda tayo paurong. Ano mo yun? Nagmamature lang tayo sa age, pero tumatandang paurong. Yung ba kung kailan ka naging senior citizen, tsaka ka hindi masaway, tsaka ang tigas ng ulo mo, tsaka ka maraming galit sa kapwa mo, tsaka ka nagwawalwal sa buhay mo,
Imbis na senior citizen ka na, retire ka na sa trabaho mo, dapat nagpo-focus ka na sa pakipagrelasyon sa Panginoon. Amen? Kaya ang sabi ng Panginoon, hindi yan. Kailangan tayo ay mag-grow in spiritual life. Hindi ang nangyayari in spiritual life natin, laging baby. Alam mo yung baby, kailangan lagi mong padedehin, kailangan lagi mong ipamper, kailangan lagi mong turuan na ganito, ganyan. Hindi dapat ganun. Kailangan spiritually, nagmamature tayo. Ibang tipong binura ka, ay di wag mong murahin. It means you are spiritually nag-grow ka. Hindi yung, di ba, dinadaan natin sa galit, dinadaan natin sa paghihiganti, sa inggit. Wala tayo pupuntahan yan. We should grow spiritually. Nagmamature na. Spiritually, yun kasi ang mahalaga. Sa buhay natin, since sigurista naman tayong mga tao, hindi pa namamatay, may memorial plan na. Hindi pa nagkakasakit, may healthcare na. Eh yung bata, nasa tiyan pa lang, may educational plan na. Hindi masama, sigurista eh. Eh ang tanong, what about our soul? Ininsured na ba natin yan sa Diyos? Kailangan tayong hindi maging matalino eh. Kundi magkaroon ng wisdom, lalo sa panahon ngayon. That Jesus will come anytime. Amen. So ngayon, paano tayo mabuborn again? In spirit, ha? Di ba? Siyempre, hindi naman tayo pwedeng maborn again na pupunta ka ulit sa tiyan ng nanay mo. Ay, imposible yun. Eto na tayo eh. At hindi pa huli ang lahat para mag-born again tayo in spirit. Hindi burn again, ha? Ibig sabihin ng burn again, nasunog uli. Kundi born again. Mabuhay tayo. Kasi nabuhay si Kristo eh. Muli siyang nabuhay. Kailangan mabuhay din tayo kasi napagtagumpayan na niya ang lahat at mapagtatagumpayan din natin. Okay. We can born again in spirit. Number 1. Malalaman natin na tayo ay muling isisilang through Holy Spirit. Kapag tayo ay nagbalik loob na sa Diyos. Yung tinanggap na natin, inamin na natin sa Panginoon na, Lord, makasalanan ako, dami kong kasalanan ginawa po sa inyo, patawarin niyo po ako. We cannot be born in spirit kung hindi natin inaamin sa Diyos na tayo ay makasalanan, na tayo ay marumi, na kailangan natin ng kanyang awa. Imposible yan. Kasi mahirap magbalik sa loob kapag hindi tayo nagsusurrender ng ating mga kahinaan. Kasi hingi tayo sa kanya ng awa para yung spiritual life natin maging malakas. Kailangan meron tayong paghingi ng tawad. Amen. Pagsisisi. Yun dapat ang first step. Yung desido ka na, Lord, patawarin mo ako, hindi ko na babalikan tong bisyo na to, hindi ko na babalikan tong kabit ko, hindi ko na babalikan tong galit na to, magpapatawad na ako. Kasi mahalaga yung forgiveness eh. Yung pag-ask ng forgiveness kay God at pagpapatawad sa kapwa, napakahalaga niyan. Yan ang dahilan kung bakit tayo nakakalapit sa Diyos. Sapagkat finorgive tayo ng Diyos ni Kristo. At kapag tayo ay nagpapatawad sa ating kapwa, tapos na ang kwento. Huwag na tayong throwback ng mga kasalanan nila. Because ang pagpapatawad ay pagpapakita ng pag-ibig sa Diyos. And of course, isa sa mga qualities ng pag-ibig ay yung hindi siya nakikip ng record of wrongs. Ganyan tayo pinapatawad ng Diyos, di ba? O humingi ka ng patawad, totoo sa puso mo, pinatawad na kita. Hindi na siya nanunumbat. Kamukha ng muling nabuhay si Kristo. Di ba hindi naman siya nanumbat sa kanyang mga alagad na, bakit kayo ganyan? Pinako ko sa krus na wala kayo, nagsitaguan kayo, nasaan kayo? Ganun dapat ang quality ng pagpapatawad kung gusto nating maging born again in spirit. Kung paano tayo pinapatawad ng Diyos, ganun din tayo dapat pagpapatawad sa ating kapwa. Kasi, basta mo tayo nagkakamali. Maaaring yung kasalanan niya na ginagawa, hindi mo kasalanan, pero may kasalanan tayo. At tumihingi tayo lagi ng habag sa Diyos para tayo linis at patawarin. Tandaan natin mga kapatid, kapag tayo ay hindi natutong magpatawad sa ating kapwa,
hindi tayo patatawarin ng Panginoon. Amen. Kaya kung may galit pa tayo sa puso natin ngayon, please, patawad na. Patawarin na natin. Ibalato mo na yan kay Lord. Di ka binayaran ng utang, ibalato mo na yan kay Lord. Pinagtaksilan ka, ibalato mo na yan kay Lord. Kasi makasalanan din tayo eh. At wala tayong karapatang manghusga. Wala tayong karapatang magparusa, lalo na trabaho ni God yan. Ang pinapagawa lang sa atin ni Lord, magpatawad ng walang katapusan. Amen. Kahit gaano pa kasakit yan, ayam na si Lord. Kasi alam natin kapag may galit tayo sa puso natin, tayo ang nagdadala niyan. Naalala ko tuloy yung kwento tungkol sa galit, no? Since pinag-uusapan naman natin is to born again in spirit, tayo ay muling isisilang sa through Holy Spirit kung malinis, maluwag yung kalooban natin. Ang kwento isa, meron daw isang aso na pumasok sa isang fun house. Doon sa fun house na yon, ang wall puro salamin. No? Puro salamin. In every corner of ng fun house na yon, puro salamin. Pumasok yung aso, nakita ngayon niya yung sarili niya o yung reflection niya sa salamin. Galit na galit siya. Doon sa nakita niya, sarili niya yung nakita niya, galit na galit siya, lumalabas yung pangil niya sa galit, tahol siya ng tahol. Kasi galit siya sa nakita niya syempre, kapag anuman ang facial expression na gawin niya, yun ang makikita niya. Amen? So, ganun ang ginawa ng galit na aso. Magdamag yun. Kaya nung kinaumagahan, pumasok yung caretaker ng fun house. Nakita niya patay yung aso. Bakit? Kasi walang ginawa yung aso magdamag, kundi tumahol, magalit, diba, sipain, lakas ng tahol niya, halos mawala na siya ng boses. Napagod siya sa ganun lagi niyang ginagawa. Ngayon, the following day, meron namang asong pumasok na sa fun house. Pagtingin niya sa reflection niya, natuwa siya, nangiti siya. Siguro nagwapuhan siya o nagandahan niya sa sarili niya. Diba, ngiti siya ng ngiti. Tapos nilaro niya. Yung nakikita niya dito sa salamin, yung sarili niya, laro siya ng laro, ngiti siya ng ngiti, kawag siya ng kawag ng buntok niya. Ang saya-saya niya. Kaya nung kinaumagahan, pumasok uli yung caretaker, nakita niya yung aso, hindi patay. Ang sarap-sarap ng tulog. Ang himbing-himbing. Tapos nung magising yung aso, nakita niya yung caretaker, di niya kilala, pero niningitaan niya. Anong message tong story? Ganon din sa atin. Kapag may galit tayo sa ating kapwa, sarili natin ang ating sinasaktan. Amen. Kaya dapat, if we want to be born again in spirit, we have to forgive and forget. Hindi po totoo na tayo ay nagpatawad sa ating kapwa kapag hindi natin kinakalimutan yung ginawa sa atin. Hindi totoo yan. Yung mga tipong, sige, pinatawad na nga kita. Pero pag naalala mo yung ginagawa, nung gagalaiti ka sa galit. Hindi ganyan ang pag-ibig at pagpapatawad na ginawa sa atin ng Diyos. If we want to be born again in spirit, we must forgive. We must ask forgiveness to God. So, yan ang number 1. So, kanino ka galit ngayon? Naku, lalo na mas mahirap kung galit ka sa sarili mo. Di ba? Yun ang pinakamahirap, yung hindi ka lang galit sa kapwa mo, galit ka sa sarili mo. Ay, mahirap magbigay ng pag-ibig sa kapwa kung yung sarili mo, hate mo. Parang gusto mo nang mamatay sa mundo. Ay, wag ganun ha. Wag ganun ha. Ang daming tao na gustong mabuhay sa mundo. Tapos ikaw parang baliwala na. As long as si God ay nasa puso mo, hindi mo iisipin na matalo ka ng mga depression na yan. Ano yan tool yan ni Satanas. Okay? So number 1, if we want to be born again in spirit, we have to ask forgiveness from God and forgive others. Surrender. Surrender natin lahat yung ating mga kahinaan sa Diyos sapagkat ang Diyos ang ating kalikasan. Pangalawa, if we want to be born again in spirit, kailangan natin ng fasting every day. Fasting, pag-aayuno araw-araw. Hindi lang sa panahon ng Kwaresma. Kasi nung nagsimula noon ng Kwaresma na pag-alala natin, kapag Ash Wednesday, pinapaalala sa atin yung prayer,
fasting, at saka yung pang-almsgiving or pagtulong sa kapwa. Kung gagawin lang natin yun tuwing mahal na araw, kawawa naman tayo. Tayo lang pala yung nagkakaroon ng confession, nagkakaroon ng pag-aayuno, pag-alala sa Diyos, pagbabalik loob sa Diyos. Mahal na araw lang. Araw-araw tayo nagkakasala. Hindi ba? Kaya if you want to born again in spirit, kailangan natin na mag-ayuno everyday. O paano yun? Paano yung pag-aayuno, sister? O di ba pagka Biyernes, lagi yun natin nakamulatan natin yung munggo. Ginis ang munggo pag Biyernes. Bakit? Kasi yung Biyernes na yan, kaya nga may Good Friday eh. Parang pag-alala natin yan, kailangan pinipigil natin, sinusupil natin yung mga tawag ng laman natin. Amen? Kasi tayo mga tao, meron tayong tinatawag na ano ba tawag dito? Yung pangangailangan sa buhay. Yung major needs natin. Ano pa yung mga major needs natin na para tayo ay mabuhay? Of course, kailangan natin ng shelter, ng clothing, of course, ng pagkain. Mabubuhay tayo sa mundo walang cellphone. Mabubuhay tayo sa mundo walang internet. Wala naman dati yan eh. Amen. Mabubuhay tayo sa YouTube sa mundo kahit walang YouTube. Mabubuhay tayo sa mundo kahit walang alak. Mabubuhay tayo sa mundo, di ba? Pero yung mga major na kailangan natin, yung pananamit, bahay, at saka pagkain, mabubuhay ba tayo ng walang damit? Yes! Mabubuhay ba tayo ng walang bahay? Yes! Kaya di ba mayroong mga tao natutulog sa lansangan? Pero hindi tayo mabubuhay ng walang pagkain. Amen? Hindi tayo mabubuhay ng walang pagkain. At dahil hindi tayo mabubuhay ng walang pagkain, yan ang target ng dyablo sa atin. Ang pangangailangan ng ating katawang lupa. At yan ay ang pagkain. Because we feel satisfied kapag nabusog tayo, kapag nakainom tayo. Kailangan naman tayo natin pagkain eh. Kung hindi magugutom tayo, mamamatay tayo, magkakasakit tayo. Amen? Kaya di ba, at least, makakain ka man lang ng isang beses ang araw, okay na. O kung isa nga, kahit walang pagkain, sabi, di ba? Kahit tubig lang eh. Makakasurvive ka ng ilang araw eh. O ilang weeks. At kitang-kita ng dyablo na ayan ang kailangan ng tao. Yan ang tatargeting ko. Kaya we cannot born again in spirit kung yung katabang lupa natin, bini-baby natin. Ano ibig sabihin nun? Yung mga kahinaan ng katawang lupa natin, mga kasalanan na ginagawa natin, tayo ang nagiging slave. Tayo ang nagiging alipin. At sino ang nagiging master? Hindi yung bisyo, yung kasalanan. Yung galit, galit ka sa kapwa mo, di, siya yung master mo. Ikaw yung slave. Galit ako, gaganti ako. Mahilig ka sa mga junk food, di master mo yung junk food. Ano ba yung master? Taga-utos, sundin mo to, gawin mo to. Wala din kakalimutan na si Satanas, di ba pumasok siya sa katauhan ng isang ahas para tuksuhin si Eva at Adan. Ganyan din sa panahon natin ngayon. Pumapasok si Satanas sa mga bagay na, gusto mo to ha? Gusto mo maghigante ha? Gusto mo mainggit ha? Gusto mo ng alak ha? May problema ka? Gusto mo papasok ako dyan. Satisfaction yan ng katawan. Amen? Kaya nga we should be born in spirit. Kasi hindi natin matatanggihan ang mga tawag ng laman hanggat tayo ay nabubuhay sa laman. Kasi yun ang kahinaan natin eh. Yun ang nature natin eh. Ang baboy, paliguan mo man na 10 beses yan, baboy pa rin yan. Ang kalabaw, paliguan mo man na 10 beses yan, kalabaw pa rin yan, pupunta pa rin yan sa putik. Ganon din tayo. Kaya yung aspeto ng pagkatao natin na katawang lupa, kailangan tapunan yan, talunin yan ng espiritu. Kasi the real battle, at totoo talagang problema natin at laban dito sa mundo, ay yung spiritual battle. Hindi natin nakikita yung kalaban natin. Amen. Yung kalaban natin talunan na. Kaya, di ba, natatalo tayo ng dyablo? Talo na yan. Kaya lang nakakaisa pa siya. Kasi gusto niya maraming kaluluwa ang madala niya sa impyerno. Hindi lang
nagdo-double time si Satanas. Triple time. Sa social media lang eh. Di ba? Sa social media lang eh. Ang dami-dami ng tukso. Pang-tawag ng laman. Makita mo lang dyan kung ano ng mga products na pampaputi, pampaganito, pampaganda. Wala naman noon yun ng panahon at lolo't lola natin eh. Diba? Gugulang. Ang shampoo nun okay na eh. Sabon lang okay na. Eh ngayon diba? Dami. Ang daming gastos. Diba? Makita mo pampaputi. Ang shampoo ngayon hindi lang sa buhok. Ang dami, ang lotion. Amen. Hindi masama ang i-improve natin ang sarili. Ang masama kasi puro tayo katawang lupa. Napapabayaan natin yung iba tawag na malinis tayo outside, balidosa tayo outside, pero yung ating espiritu, bulok. Ang baho, ang pangit. Yung katawang lupa naman natin, diba? Kahit anong gawin natin yan, tatanda tayo. Ang mga beauty products, pinatatagal lang yan yung pagtanda, pero tatanda pa rin tayo. What about our spirit? Mahalaga yan. Yan ang talagang pinagdidiinan ng mabuting balita ngayon. That we should be born in spirit. So number 1, di ba kailangan tayong humingi ng tawad sa Diyos at magpatawad? At pangalawa, mag-aayuno talaga tayo everyday. Na alam mo na yung sigarilyo bawal sa kalusugan mo, di ibili mo na sigarilyo. Itulong mo na lang sa kapwa mo. I-save mo. Di ba? I'm born in spirit. Di ba? Sinupil mo yung gusto ng laman mo. Amen. O kung sabihin na natin na isa sa mga pag-ayunong gagawin mo yung kasi usually kasi ang ating mga kahinaan sa ano yan sa katawang lupa natin. Kapag marunong tayong magpigil sa maliit na bagay, mapipigil natin yung malaki. Paano natin sasabihin magpatawad sa kapwa? Kung yung simpleng junk food, di natin matanggihan. Simpleng soft drinks, di natin matanggihan. Kasi ano tayo, attorney. Alam mo yung attorney, konti lang Ito naman kumain ako para lang mawala yung yung lasa ng karne. Yun naman yung konting soft drinks. Hindi natin nalalaman. Yung pa konti-konti, ano lang yan trick yan ng diablo. Konti lang. Ano ba yung konti? Di ba dumadami yon? Subukan mong maglagay ng timba doon sa gripo na patulo-tulo lang yung tubig. Pagising mo ng umaga, puno na yan. Pinapractice tayo ng diablo yung konti lang. Di ba? Pero hindi tayo alam, nade-develop yun hanggang sa mag-urge tayo ng more. Nakakaisang stick ka. More pa. Umpisa lang tayo sa konti-konti. Hanggang sa hindi na tayo makabitaw. Amen. Kaya, we should be born in spirit. Kailangan tayong mag-fasting everyday. Ano ba yung kahinaan natin? Saan ka ba mahina? Sa sugal? Sa alak? Sa babae? Sa bisyo? Depression? We're not only talking about the mga material things, Sa galit? Yun ang i-fasting natin. Doon tayo mag-focus kung saan tayo mahina. Huwag tayo mag-focus doon sa mga kalakasan natin. Kasi ano ng diablo kung saan tayo mahina? Diba sabi nga ang diablo ay parang leon? Hinihintay lang niya tayo na ops. Ayan na, magagalit na yan. Ayan na, magnanakaw na yan. Kasi gipit na yan sa pera. Ayan yan, magsisinungaling na yan. Ayun. Satan is touching our kahinaan sa katawan, lupa natin. That's why we should born in spirit. So, So, una, kung gusto nating sisilang sa espiritu, kasi nga, di ba, si Kristo, nagkatawang tao siya. Pero di ba, may merong tagpo sa kanyang buhay na siya bininyagan ni Juan Bautista sa Ilog Jordan. Di ba, may bumaba sa kanyang parang kalapate na re-represent ang Holy Spirit. Ganun din tayo. Ang bait-bait nga ng Diyos Kung anong ibinigay kay Kristo, ibinibigay din sa atin. At si Kristo din siya nagraramot. Binibigay din sa atin. Binigay siya ng Ama na, di ba, mabuhay na muli. Ibig mo, Kristo, binibigay din niya sa atin yun. Huwag nating baliwalain yun kasi mahirap magsisi sa huli. Ganyan naman tayo, di ba? Saka lang nagsisisi pag huli. Pwede ba tayo magsisi kung nasa impyerno na tayo? Sana nung buhay ako, nag-born in spirit ako,
So, una, yun na nga, humingi ng tawad at pagpatawad. Pangalawa, we should fast, mag-ayuno every day. Alam natin ang kahinaan natin, ops, ayoko niyan. Ops, huwag yan. Fasting yun. Amen. Pangatlo, para tayo magiging born in spirit, kailangan nating kilalanin ang Diyos. At paano natin makikilala ang Diyos? Sa dalawang pamamaraan, pananalangin at pakikinig o pagbabasa ng salita ng Diyos. We cannot born in spirit kung hindi natin kinikilala ano ba ang salita ng Diyos. Hindi yun nasa-satisfied lang tayo na makinig ng homily tuwing linggo. Ano yun? Linggo lang tayo nagkakasala? Diba? Everyday. Meron nga tayo maintenance sa diabetes, sa high blood, diba? Para hindi tayo magkasakit o makaiwas. What about our spirit? Kailangan dito ng maintenance. Wala nang tatay, wala nang nanay, o wala nang sino man ng, diba, araw-araw magpapaliwanag sa atin, huy, sabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ina. Huy, sabi ng Diyos, magsimba ka tuwing linggo. Huy, hindi na, diba? Kaya there should be an urge na, itong araw na ito, binigyan ako ng pagkakataon ng Diyos na magising sa panibagong araw, kailangan makarinig ako ng mabuting balita. Kasi ang narinig natin mga balita sa TV, sa radyo, sa YouTube, sa social media, bad news. Amen? Nilumindol sa Taiwan, may giyera sa ganitong bansa, tumaas ang bilihin, ang gasolina, pinatay si ganito, namatay sa ganito, nagpakamatay si ganito. Bad news. Pero, hindi ba, ang pakikinig ng salita ng Diyos, good news yan. Yun ang good news sa good news. Kasi ang balita ng Panginoon, ang mabuting balita, walang kasinungalingan. Galing yan sa Diyos eh. Hindi tayo lulukuhin yan. Kapag sinabi ng Diyos, magpatawad ka. Hindi ka lukuhan yan. Sa mundo, sa social media, di ba, lalo na yung mga content creator, hindi nila nag-glorify ang Diyos sa content nila. Sinasabi pa nila, maghiganti ka. Eto, nagmamahalan kami, babae sa babae, gawin nyo to. Wala kaming sinasagasa ang tao. Kapatid, huwag natin sasabihin yan. Wala kaming sinasagasa ang tao, di na kami nang-aapi. Wala kang sinasagasa ang tao, yung Diyos. Sagasang-sagasa. Amen. Alam niyo mga kapatid, dapat ang fina-follow natin, yung mga content na nag-glorify sa Diyos. Ang kaso, anong nangyayari sa mundo? Ang maraming content, ang maraming share, ang like, comments, yung mga content creator na glorify nila yung kanilang pamumuhay na hindi naaayon sa salita ng Panginoon. Diba? Kaya kailangan hindi katalinuhan kundi wisdom from God. Saan ba nagkagaling ang wisdom? Sa salita ng Panginoon. Kasi yun ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa atin. So, if you want to born again in spirit, kailangan babad tayo sa salita ng Panginoon. Hindi naman natin kinakailangan maging preacher, maging pare. Yung pakikinig lang natin sa YouTube, di ba? Sa mga YouTube channel, sa mga TikTok, sa ganito, sa Facebook. Ito lang. Tutulungan tayo ng Diyos na mabuhay tayo. In spirit. Amen. Kasi ang connection natin dito, ang Diyos Sabi nga, pakinggan mo ang message ni Lord. Amen. Hindi yung messenger. Kasi lahat ng messenger, makasalanan. Yung mga propeta, makasalanan yan. Pero diba, ginagamit ng Diyos yun para we all, lahat tayo makarinig ng prophetic voice. Amen. Hindi naman bababa si Lord dito para siya mag-Facebook live. Hindi naman bababa uli si Jesus Christ para siya mag-homily sa simbahan. We should born again in spirit. Hanggat hindi tayo nag-activate, nag-online, malakas ang connection natin sa taas. Spirit to spirit, hindi natin mararamdaman yung tunay na kahulugan ng buhay. Ibang tipang nagiging simple ka na lang. Wala ka nang pinapangarap sa buhay. Lord, gusto kong makarating sa langit. Sino ba namang ayaw? Kaso di ba mga pinagagawa natin di makalangit? Wisdom. Kailangan sigurista. Ano ang mahalaga sa buhay? Ang ating kaluluwa. Kasi kahit gaano ka kaya, pinakamayaman na tao sa Pilipinas, di ba namatay? May nadala ba? Wala. Kaya nga napakabuti ng Diyos Hindi siya tumitingin sa kayamanan. Hindi siya,
Lahat naman yun, galing sa kanya, pinahiram lang sa atin eh. Amen. Kaya dapat, magnilay tayo. Kamusta na ba yung spiritual life ko? Pag love life natin, nag-failure eh. Umiiyak tayo, no? Mga love life na yan. What about our spiritual life? Mahalaga yun. Amen. Kailangan natin bigyan ng tuon yun. Kasi nga, nabubuhay na lang tayo sa last day. Nabubuhay na lang sa last day. Nangintay na lang tayo ng muling pagbabalik ni Kristo. At kung hindi man magbalik muli si Kristo sa panahon na buhay tayo, pwede tayong mamatay anytime. Wala tayong mamalakas sa Diyos. Ay, malakas pa ako. Bata pa ako. Mamatay ako. Naku ha. Natin alam. Kaya, kailangan lagi tayong handa yung ating espiritu. Pero nga tayong tinatawag na fighting spirit. Diba, kahit pagod ka, physical, exhaust ka na sa mundo, malaban yung espiritu mo eh. Mahalaga yun. Amen. Kasi nga, ang daming ginagawa ang dyablo. Kala kasi natin, yung mga evil spirit, ay yung mga taong nasasapian, lumulutang sa hangin, nanlilisi yung mata, lumalaki yung boses, umiikot yung ulo, ay, naposes siya ng demonyo. Kung tutuusin tayo, napoposes tayo lagi ng demonyo. Kapag nagagalit tayo, di ba nag-iba din boses natin? Di ba? Giba, naglilisik yung mata natin. Napoposes tayo. Amen. Tingnan mo ang Panginoong Jesus, no? Tinukso siya sa ilang for 40 days and 40 nights. Di ba gutom siya? Gutom siya for 40 days and 40 nights. Anong in-offer sa kanya ng dyablo? Uy, kung ano ka ng Diyos, gawin mong tinapay ang bato. Gutom ka, di ba? Ganyan ang ginagawa sa atin ng dyablo. Oh, di ba ginawa ka ng masama? Umanti ka. Anong sagot ng Panginoong Jesus sa mga tukso na binigay sa kanya? Hoy, dyablo, nasusulat. Di lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. O, pangalawang tukso. O, talon dyan, talon. Talon ka dyan, Kristo. Saluin ka ng mga anghel. O, anong sagutan naman ni Kristo? Nasusulat. Diba? O, pangatlong tukso. Pinakita lahat ng kayamanan. O, sa'yo yan, bibigay ko sa'yo yan. Sumamba ka lang sa akin, sabi ng dyablo. Anong sagutan naman ni Kristo? Nasusulat. So, kung hindi tayo natatamnan ng salita ng Diyos, iba ang nasusulat sa puso natin, ayun ang gagawin natin. Hindi naman sinasabi ng Diyos na kabisaduhin mo yung buong alaman ng Bible, cover to cover. Ang sinasabi ng Panginoon, nando yung desire na alamin. Lord, gusto ko to. Gusto mo ba? Lord, love na love ko to. Kaso hindi kami kasal eh. Gusto mo ba kami magsama? Ay Lord, gusto ko mag-abroad. Gusto ko yumaman. Gusto mo ba? Ibang tipong we can born again in spirit kung mas gusto natin sundin ang kalooban ng Diyos kaysa sa gusto natin. Amen. Kasi mga gusto natin palpakin eh. Yung bang hindi puro ako. Eh di ba sabi nga, kung gusto mo maglingkod sa Panginoon, forget yourself. Buhatin mo ang sarili mong cross. So you can serve God. You have to be born again in spirit. Diba? Tingnan natin, kamusta na yung spiritual life ko? Naiinlog ba ako kay God? Siya ba lahat sa akin? Paano pag nawala yung anak ko, asawa ko, trabaho ko? Wala na, patay na, malungkot na ako. Diba? Kapal-kapal lang nilalaman ng Bible eh. Pero kung susundin lang natin yung greatest commandment, bigyan mo ang Diyos na higit sa lahat, buong puso, with all your heart, soul, mind, strength, yun na yun. Masusunod na natin ang lahat. Bakit? Eh, mahal mo ng buong buo eh. Kaya nga dapat hindi natin nilalagay na si Kristo ang Diyos na, Lord, number 1 ka sa buhay ko. Huwag nyo gagamitin yun. Sabihin na, Lord, number 1 ka sa buhay ko. Eh, sabi nga ni Sharon Cuneta, eh kung may number 1, may number 2, may number 3, may number 4. O, di ba? Kailangan, mahal natin ng Diyos ng buong buo. Kaya nga, with all our heart,
with all our strength, with all our mind, with all our soul. Yung hindi ka mabubuhay nang wala ang Diyos. Na hindi ka mabubuhay sa bawat araw na hindi ka man lang nagkapag-pray kay God. Amen. Buo. Walang bawas. Kasi pag buo yung pagmamahal mo sa Diyos, yung pagmamahal mo sa anak mo, sa asawa mo, sa pamilya mo, bunga na lang yun ng buong mong pag-ibig. Buong pag-ibig natin sa Diyos. Yan ang nakakalimutan natin eh. Sa puso kasi natin, daming kahati si Lord. Sa oras natin, ang daming kahati si Lord. Lahat naman ng mga oras na yan, pagmamahal na yan, galing sa Panginoon, di ba? Okay? So, if we want to born again in spirit, we have to ask forgiveness and forgive. Fasting every day. Kung anong kahinaan natin, yun na yun. Doon tayo mag-focus. Para yung spiritual life natin, nagtataas ng level. Nag-i-increase si Kristo, nag-decrease tayo. Amen. At pangatlo, yun nga. Kailangan. Diba? Babad tayo sa salita ng Diyos. What I mean is, meron tayong interest na, what is the good news today? April 9, 2012, what is the good news today? Meron yan. Kahit pagpaulit-ulit ang gospel sa loob ng isang tao, meron yan. At yun ang magbibigay sa atin ng spiritual growth. Spiritual connection. Amen. And of course, pang-apat, we can born again in spirit, prayer life, pananalangin. Importante yan. Maga pa lang, di pa gising yung mata mo, may muta ka pa. Diwa mo pa lang gising. Nagpupuri ka na sa Diyos. Thank you Lord, nagising ako ha. Akala ko, hindi na ako magigising kasi, di ba? Of course, each day should be the last day. Yan dapat ang mindset natin. Itong April 9, last day ko na to. Di ba pagka last day mo, anong gagawin mo? You have to do your best. Baka pagka alam natin na, mamamatay ka na ngayong araw na to. Lord, di ba? Maghihingi na tayo ng forgiveness. Kaya gagawa na tayong mabuti. Hindi parang, kasi time is gold eh. Hilig natin yan, time is gold. Bakit natin wini-waste ang time sa walang kakwent? May time tayo mag-chismis. May time tayo sa walang kakwentang bagay. But we don't have the time to pray. Sino bang gusto natin makausap? Yung sikat na artista na favorite natin? Baka very excited pa tayong gawin yun, no? Magpa-selfie pa tayo, post pa natin sa Facebook. Ang kakausapin natin isang banal na Diyos. Amen. At paano tutugon ng Diyos? Of course, kailangan natin magbasa ng Bible o makarinig ng salita ng Panginoon. Maraming available niyan sa Google, sa YouTube, dami. Kasi kapag nakikinig tayo ng mga salita tungkol sa Diyos o nagbabasa tayo, yung Diyos naman ang nakikipag-usap sa atin. Two-way. Sa chat nga eh. Kapag hindi ka sinagot ng chatmate mo, nag-voice ka, hindi mo alam, kaya pala hindi nakasagot, meron palang diferensya sa wifi. O baka wala ng load, o baka hindi mo natanggap yung signal, gagalit ka. What about God, diba? Libre, wala tayong binabayarang monthly dues. We can connect to God anytime spiritually. Amen. Importante yun. Kausapin natin ng Diyos. At malagi tayo mag-discern na, bawat araw, 24 hours ang binigay sa akin ng Diyos, makikinig ako. O kahit saan, kahit hindi ito sa Facebook Live ni Sister Angelica, kahit sa YouTube, yung mga sikat na pare, pakinggan natin kasi ang gospel naman, everyday naman po yan eh. Diba? Everyday yan. Available yan. Kailangan natin yun. If we want to born again in spirit, dapat dasal, makarinig ng salita ng gospel, daily gospel, kailangan yan. Subukan mo lang. Kasi, ang pag-born again in spirit should be a lifestyle. Kailangan lifestyle natin. Yung baguhin na natin yung lifestyle natin. Sayang ang oras. Bilang ang oras. Hindi na natin mababalik ang April 9, 2024. Anong oras na ngayon? 9:24 a.m. Hindi na mababalik yan. Pag naging 9:24, di ba 9:24 a.m. ngayon? Pag naging 9:25 a.m. yan, di na natin mababalik yung 9:24 a.m. sa ganitong day. Because time is gold. Kaya we should be born again spirit. Huwag nating isipin na, Lord, dami ko nakasalanan sa'yo. Hindi totoo yan. Yan ang sabi ng Diablo. Dini-discourage tayo ng Diablo. Binibigyan niya tayo ng doubt. Hindi tayo, ng Diyos, no?
kahit gaano tayo karumi, kahit sobrang kasalanan natin, pag nagbalik loob tayo ng totoo ha, sa Diyos, gagawin niya tayong malinis kasing puti ng bulak. At naiingit ang dyablo doon. Hindi niya magawa yun eh. Diba? Kaya, yun ang i-aim natin sa buhay natin. I want to be born in spirit. Amen? So, kailangan natin ng prayer life. Manalangin tayo. Pang-5, kailangan tayo lagi ay magkaroon ng tawag dito, yung pagsisimba. Yun. Hindi dapat mawawala yan every Sunday at sa mga special days sa ating pananampalataya. Kasi, di ba, kasalanan. It's a mortal sin na hindi tayo nagsisimba. Hindi natin pwede sabihin, okay na yan. God is everywhere. Kapatid, okay, God is everywhere. Pero kailangan natin pumunta sa tahanan ng Diyos. Nakakapunta nga tayo sa mall eh. Nakakapunta nga tayo sa inuman. Paano yung bahay ng Diyos di natin mapuntahan? Di ba? Sa panahon pa lang di Kristo may mga tinatawag na templo. Si Kristo nga maliit pala pumupunta na sa templo eh. Nananalangin eh. Amen. Sama natin ang pamilya natin. Mortal sin po yan. Hindi nga tayo pwedeng tumanggap ng communion kapag hindi tayo nagsimba na kahit isang beses lang eh. Kailangan bago ka tumanggap ng communion, mag-confess ka muna eh. Amen. Kaya nga napakalaki ang benepisyo natin sa Catholic faith. Kaya yung mga umaalis sa Catholic faith, ay nilalayasan nila yung 7 sakramento ng Diyos. Because yung pagsisimba is the highest form of worship. Wala nang lataas pa dyan. Kapag wala ka sa ng simbahan, hindi worship ang tawag yung highest form of worship. Ang tawag yung prayer meeting lang, kayo-kayo lang. Amen. Kaya kung nasa Catholic faith ka na, huwag ka na palipat-lipat. Kaya tuloy pag nababasahan tayo ng huwag kang sumamba sa Diyos-Diyosan eh. O, paano na yung spirit natin no? Kung patay. Ay, oo nga no. Amen. Diba? Hindi na ba pinagkatiwala? Diba kay San Pedro? Sabi ni Kristo, at sa batong ito, dito mo yun, diba? Dito mo itatatag ang aking iglesia. Okay lang naman na nangyayari ngayon, no? I mean, not okay. I mean, nangyayari na. Yung sinasabi sa Bible na, magkakawatak-watak, no? Kaya ang dami ng religion, eh. Ano ng turo. Minsan ginagamit pa ang religion. Si Kristo para magkapera. Yung mga leader. Amen. So, we have to born in spirit. Hindi pa huli na yung spiritual life natin, palakasin natin. Try nyo lang. Kasi totoo naman eh. Minsan may hirap mag-explain ng salita lang eh. Okay, sharing sa akin, sa buhay ko. No, na, alam nyo kasi, 2002, ako nakakilala sa Diyos. Eh, anong date na ngayon? Anong year na ngayon? 2024. Akala nyo ba nagbago ako ng ganong kabila? Naku po, sabi ko pinagdaanan. Hindi kasi ganun kadali. Pero, dapat nag-strive tayo. Masarap mabuhay. Kasama ang Diyos. Magiging simple na lang yung mga gusto mo. Diba? Makakain ka lang ng kahit simpleng nilagang talbos, sausaw mo sa may mangga, may kanin. Thank you Lord, no? Parang kakain ka ng, kahit makakain ka ng worth 10,000 na pagkain dyan. Wala eh. Alam nyo kasi, simplicity is the best eh. Kahit sabihin mo pang mamahalin yung relo mo, Rolex yan. Tapos yung isang kapwa eh ang relo ay worth 150 pesos lang. Pareho pa rin yung oras na tinitingnan nyo. Yung cellphone, kahit mumurahin yung cellphone mo, yung pindot-pindot lang, yung walang camera, walang screen na malaki. Yung tigti 300 pesos, 500 pesos ba? Yung pindot-pindot lang ginagamit sa paglo-load. Katapat ng mahamahaling iPhone, same message pa rin yung nare-receive mo. Hindi ba? Kahit mamahalin yung sapatos mo at yung isa ay mumurahin, pareho lang kayo makakarating sa pararoonan nyo. Ganun din sa sasakyan. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Yan yung mga material na bagay. Amen. Pero spiritually, yun ang mas mahalaga. Of course, hindi naman sinasabi ni Lord na tiparin mo na yung sarili mo. Ano po ibig kong sabihin? No?
Kung may pera ka naman, at kaya mong magburakay, pumunta ng ibang bansa, okay lang yun. Pero dapat alam mo, yung mas mahalaga. Huwag mo kakalimutan mas unang tumulong sa kapwa. Hindi ba? Hindi yung may kakayanan ka pero sobrang tipid mo naman. Minsan lang tayo mabubuhay sa mundo. Enjoy mo naman. Yung sinasabi lang ng Panginoon, dapat alam natin yung priority natin. Hindi naman na sinasabi ni Lord na hindi natin i-enjoy ang buhay natin physically eh. Importante yan. Importante yung physical natin katawan. Kasi paano tayo makakapaglingkod sa Diyos kung may sakit tayo? Hindi ba? Ang sabi lang ng Panginoon, alam natin yung mas mahalaga sa pinakamahalaga. Amen. Na yung spiritual life natin, mas malaki yung dapat na pinagtutuunan natin ng pansin. Amen. So, alam na natin, no? If you want to born again, no? In spirit, kailangan ask forgiveness and forgive. And forget, yung kasalanan ginawa ng kapwa. Yung pangalawa, yun nga, kailangan natin na mag-fasting, mag-ayuno. Ano yung kahinaan natin? Yun, ang supili natin. Unti-unti lang. Kung nakakasampung stick ka isang araw sa sigarilyo, bukas naman, siyam naman, okay? Sa susunod, 8. Hindi ba? Kasi sayang. Tayong mga tao, tumitigil lang sa ating mga bisyo pag may sakit na. Totoo, hindi. Tigil na ako. Namumuhi na doon sa alak, sa sigarilyo kasi nagkasakit. Hintayin pa ba natin yun? Because our body is a temple of the Holy Spirit. Tandaan natin yan. Ang bawat parte ng katawan natin, dapat ginagamit natin to glorify God. Amen. And of course, yun nga, prayer life. Hindi dapat mawawala yung prayer life natin. Makipag-usap sa Diyos at kausapin tayo ng Diyos. Prayer life and Bible reading or hearing the gospel every day. Ayan. Kailangan, meron na tayong kasama sa schedule natin na, kailangan makarinig ako ng mabuting balita. And of course, when we hear the word of God, we have to share. Kailangan i-share natin yan. Para yung mga Facebook friends natin, makareceive din sila ng mabuting balita. At yun nga, kailangan natin yung lagi natin isipin na nabubuhay tayo para sa Diyos. Diba? Para sa Panginoon. Yung spiritual life natin, improve natin. Sa tulong ng Panginoon, hindi na natin kaya mag-isa yan. Lagi tayong hihingi ng awa ng Diyos. Kasi ang awa ng Diyos talagang sagana yan eh. Hanggat nabubuhay tayo, nandyan yung habag ng Panginoon sa atin. Amen. Lagi natin, gumawa tayo ng mga makalangit. Sabi nga dito sa gospel, gawin natin yung mga makalangit na gawain para sa Panginoon. Mahirap sa umpisa, kasi nga nabuhay tayo ng makalaman, Pero mas mahirap na hindi gumawa ng mabuti. Kasi yung paggagawa natin ng kasalanan, meron yung naghihintay na parusa. Amen. I-try natin, subukan natin sa tulong ng Diyos. Yung mabuhay na kasama ang Panginoon, yun na ang the best life. Yung kayamanan, ang salita ng Panginoon. Ang kagalingan, salita ng Panginoon. Di ba pag nagsisimba tayo, bago tayo kumuha ng komunyon, anong sinasabi natin? Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Hindi lang naman isang salita. Ang ibinibigay sa ating Panginoon, napakadami. Amen. And the last, if we want to born again in spirit, kailangan lagi tayong matuto na magpasalamat sa Diyos. Ipagpasalamat nyo ang lahat ng bagay sapagkat iyon ang ibig ng Diyos. Galing yan sa Thessalonica. Amen. Pag marunong kang magpasalamat sa Diyos, nagsasara yung pinto, bintana, exit door, entrance door ng reklamo. Para tayong mga Israelita, di ba? Niligtas na, pinalaya niyan mula sa pagkalipin, reklamo pa rin. Amen. Sino ba ang Diablo? Reklamador yun eh. Saan ba ang pride? Diablo. Saan ba yung ego nang gagaling? Diablo. Amen. So kaya hindi tayo makapag-born again spirit. Amen. Kailangan ilagi nating isipin na napakahalaga sa buhay natin pananampalataya ang pagnilaya natin. Naka-born na ba ako? Born na ba ako is spirit? O nabubuhay pa rin ako talaga sa tawag ng laman? Sinabi sa salita ng Diyos, magbago na kayo. Huwag na kayong umayon sa
takbo ng mundong ito. Kasi iba na talaga ang takbo ng mundo. That our generation is an evil generation. Grabe ang kasalanan ngayon. Dipindot na lang. Isang click na lang. Hindi ba? Isang click na lang. Totoo yan. Ang dali nang gumawa ng kasalanan ngayon. Isang pindot mo lang, nasa porn site ka na. Isang pindot mo lang, pwede ka na mag-post ng galit mo. Iba, napaka-high-tech na kasalanan natin. So, we should born in spirit. Amen. Parang self-control. Alam niyo po, ang self-control at pagpipigil sa sarili, isa yan sa mga bunga ng banal na espiritu. Yung mga tipong gusto mong gumawa ng kasalanan, pero, stop! Amen. Of course, si Kristo ang buhay natin. And, of course, following God's instruction, maglalayo sa atin siya sa destruction. Amen. So, magkaroon po tayo ng closing prayer. Yes, thank you, Lord. Muli sa pagpapaalala mo sa amin na we should born again in spirit. Ang dami-dami pong kahinaan sa aming katabang lupa, mga tukso na nagdadala sa amin sa kasalanan, Panginoon. Tulungan mo kami. Hindi namin po kaya mag-isa. Tulungan mo kami na magbalik loob sa iyo, Panginoon. Na mag-ayuno sa aming mga kahinaan, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na laging hanapin ang presensya mo sa pamamagitan ng pananalangin at pakikinig ng araw-araw mong mabuting balita. Tulungan mo kami, Panginoon, na magsimba, magpuri, magpasalamat sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, sapagkat ang pagsilang namin muli sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay napakahalaga upang ang buhay na walang hanggan ay aming makamtan. Yes, Panginoon, batid mo ang nararamdaman namin sa mga oras na ito. Ang aming espiritong nanghihina dahil sa mga pagsubok, dahil sa mga sakit, broken relationship, mga taong nawala sa buhay namin, mga bagay na unexpected na nangyari sa amin, Panginoon. Nanghihina ang aming espiritu, Lord. Pero kailangan namin magkaroon ng isang fighting spirit. At yun sa pamamagitan ng kapuspusan ng banal na espiritu. Lord, come Holy Spirit, we need you. And come Holy Spirit, we pray. Itakwil natin si Satanas. Itakwil natin ang kanyang masasamang gawa. Tanggapin natin si Kristo na nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng kapatawaran, nagbibigay ng kanyang buhay. Let us surrender to our God lahat ng mga evil spirit na nananahan sa ating puso. Ang galit, ang inggit, ang mga bisyo. We should know the truth, and the truth will set us free. Ama namin sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Kasi amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakain sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag po kaming painturo sa tukso. At ihadya mo kami sa lahat ng masama. Sa ngalan ng Ama at Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, maraming salamat sa Panginoon sa kanyang mensahe na sana mapagnilayan natin. At in addition na lang, malalaman po natin na tayo ay na-born again in spirit kapag tayo na yung unang nasasaktan, kapag tayo ay gumagawa ng kasalanan. Tandaan natin yan. Yung bang tipong, ang sakit naman, nasaktan ko na naman ng Diyos. Di ba gano'n? Hindi ka mukha noon na kapag tayo nabubuhay sa laman lamang, sa tawag ng laman, ba't tayo pakialam?
Wala tayong pakialam sa damdamin ng Panginoon. Amen. So, muli ang Word of God Daily Gospel ay Monday to Saturday, alas 8 po talaga ng gabi. At pag Sunday, alas 3 ng hapon. Nag-iba lang po tayo ng oras, depende po sa schedule ng inyong abang lingkod. And minsan nagkakaroon po tayo ng mga guest preacher, mga Catholic preachers sa iba't ibang lugar sa Pilipinas o sa ibang bansa. Nag-guest po natin sila para sila po yung magbigay ng reflection. Yun nga, minsan depende po rin po sa schedule nila. Kasi alam naman po natin ng mga preachers na ito, may mga kanya-kanyang schedule na ng gawain face-to-face. No? Pero pagka-available naman po sila, pinaunakan naman po nila ang ating programa para sila po yung gamitin ng Diyos para magbigay ng reflection kung ano po yung gospel natin for the day. And of course, since kung nakarinig ka ngayon ng mabuting balita, ituloy-tuloy mo na yan. No? Sa dinami-dami ng tao sa buong mundo, hindi naman natin masasabing aksidente lang, no? Hindi. Talagang tayo tinatawag ng Diyos. Kung tayo kumakain ng 3 times a day, tayo ay makinig ng mabuting balita kahit once a day lang. Hindi naman yung quantity ng time kundi yung quality na time na ihahandog natin sa Panginoon na way na rin natin na pagpapasalamat sa Panginoon. At pakishare na lang po itong Tuesday Gospel sa inyong timeline para sa pagsunod sa utos ng Diyos to yung Great Commission, ipalaganap ang mabuting balita ng Diyos. At napakadali nang ipalaganap ang mabuting balita ng Diyos kasi nga pindot-pindot na lang sa social media. Maraming pong salamat, and of course lahat ng gawin natin ng may pagmamahal sa Diyos o kay Kristo natin inaalay. Muli, to God be the glory.